Ivan's point of view. Nandito na ako. Malakas na saad ko habang papasok sa pinto. Nang lingunin ko ang mga tauhan, pakiramdam ko ay hindi ko maintindihan. Napatama ang tingin ko sa babaeng nakaupo sa gawing kaliwa ko. Napakasimple niya. Nandito na po pala kayo, Doc Ivan. Sabi ni Nurse Amy. Lumapit ako rito at umupo sa swivel chair ko. Nilingon ko ang mga ito at seryosong tiningnan. Siya po pala yung tinurukan ko, Doc. Kasi akala ko po siya si Sabi ni Nurse Amy. Tumigil ka. Okay lang, Nurse. Wala kang kasalanan. Sa totoo lang, kasalanan ko to. Kasi alam ko naman na hindi ako mahal ni Erica. Pero tinuloy ko pa rin ang plano ko. Malamig kong sabi. Sorry po talaga at sorry din po Miss Karina kasi... Sabi ni Nurse Amy at tumingon sa babaeng kaharap ko ngayon. Okay lang po yun. Sabi ng babae na tinawag ni Nurse Amy na si Karina. Tumingin ako kay Nurse Amy at sinenyasan na lumabas na siya ng room. Sinenyasan ko na rin na isama ang bakla na kasama ng babae. Tumango naman si Nurse Amy at hinila na ang kasama ni Karina. Nagpupumiglas pa ang kasama ni Karina na ayaw lumabas. At bakit siya pinapalabas? Nang tiningnan ko si Karina, ikita ko sa mukha nito ang pagtataka. Kailangan kong makausap si Karina ng personal. Ayoko na may nakakaabala. Malamig na saad ko. Ayaw talagang paawat ng kaibigan ni Karina, pero sa huli ay pumayag rin at tumango na si Karina. Nakalabas na nga sila pero dinig pa rin sa loob ang ingay nila sa labas. Hinintay ko na humupa ang ingay at nang matapos na sila sa pagbabangayan ni Nurse Amy at ang kaibigan nito na sa tingin ko ay bakla. Halika na kasi, kulit nito eh. Bakit nga ako pinapalabas? Pwede naman sa loob ako Hoy, baka hindi sila makapag-usap ng maayos, no? Ikaw po yung panggulo sa kanila. Ano sabi mo? Mabuti pa, mag-ice cream ka na lang doon. Hintayin mo na matapos ang pag-uusap nila Mama at Doc. Wow ha? Kasalanan mo nga ang lahat eh. Oo na, bahala ka na nga dyan. At tumahimik ka na, pwede ba? Hindi sila makapag-usap ni Doc ng maayos, ang ingay-ingay natin. Bakit? Ako lang ba ang maingay? Oo na nga tumahimik ka na lang. Nang huminto na sa pagbabangayan ng dalawa, tiningnan ko si Miss Karina na nasa harap ko. Nakayuko ito parang nahihiya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Kinapa ko ang puso ko. Parang napakabilis ng kabog nito at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Oo, doktor ako, pero hindi ko maintindihan kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. I think Miss Karina, you know why you're here, right? Tanong ko. Karina's point of view. Napatingin ako rito sa tanong nito at napaisip. Alam ko naman bakit pa ako tinatanong. Nakita ko pa ito kanina habang nakayuko ako na napahawak sa dibdib nito. May sakit ba siya sa puso or ano? Doktor naman siya kaya wala din naman akong pakialam. Pero hindi ko maiwasan na mapasulyap at tingnan siya. Pakiramdam ko ito ang pangalawang beses na mafo-fall ako. Kasi nung huli akong na-fall ay 10 years old pa lang ako. Hindi ko na matandaan ang mukha niya. Umamin ako noon pero sa harap ng marami sinabihan akong pangit ako. Hindi ako bagay sa kanya. Ang sakit sa feeling ko noon. Kaya naipangako ko na hindi ako mafo-fall kaagad sa isang lalaki. Pero heto, katulad ng nararamdaman ko noong una, kung paano ko nahulog, ay nararamdaman ko ulit ngayon. Pero pansin ko na napakalamig nito kung magsalita. Hindi ako komportable. Parang anumang oras ay kailangan ko nang tumakbo papalayo. At baka mamula na naman ako. Miss Karina,
Are you with me? Pagtawag nito sa akin. Dito na ako napabalik sa ulirat at ngumiti rito sa mga sinasabi nito kanina. Yes Doc. Ano nga po pala yung sinasabi mo? Tanong ko at pilit na pinapakalma ang mga nanginginig kong kamay. Kalimutan mo na yon. Ganito na lang. Balak mo bang ituloy ang dinadala mong magiging anak ko? Anak natin? Oo. Bakit gusto mo rin ba tong mawala? Pues, pasensya ka na kasi hindi ko magagawa yun, no? Nagagalit na sabi ko. Lahat na lang sila, ganun ang sinasabi. Pero sorry sa kanila. Ayaw ko dahil gusto kong ituloy ito at hindi ko tatalikuran ng responsibilidad na ito. Hindi ko naman sinabi na ganun ang mangyayari. Ang ibig kong sabihin, magsama na tayo sa isang bahay para naman maprotektahan kita at maalagaan ko kayo ng baby natin. Saad nito tumingin sa akin. Is this true ba talaga? Nananaginip ba ako? Totoo ba talaga or ewan ko, hindi ko may paliwanag. But for the words he said, my heart was so beating faster and faster. I can't explain. My goodness. I don't know. I don't even know what to say or to answer. I don't know. Are you sure? Totoo ba yan? Pero wait lang sorry. Ayoko na makasama ang isang lalaki sa isang bahay ng hindi kasal, no? At saka wala pang permit sa parents ko. Yun lang pala eh. O di magpakasal tayo. Gusto mo bukas? O sa makalawang araw? Kung kailan ka magiging ready, hihintayin kita. Sabi nito. Dito na parang lumipad ako na nasa ulap. Ang saya sa feeling. Teka, wait. Nababalo na naman siguro ako. Hindi maaari ito. Pero need ng permit ng parents ko eh. Saka kailangan mo akong ligawan. Oo. Alam ko naman na sasabihin mo yan eh. Ready naman akong ligawan kita. Lahat gagawin ko para sa magiging baby mo. Baby natin. Wait. Baby lang natin? I can't imagine na magiging baby lang pala namin ang inaalala niya. Hindi ba ako naman ang sadya? Or baby lang talaga? Ang sakit lang isipin na dahil lang sa baby namin. Bakit? Ayaw niya sa akin kaya ganon? Or alam ko kung anong iniisip mo pero kung magsasama tayo within those days, mahuhulog din tayo sa isa't isa. Sabi ni Doc. Okay. So okay na tayo Pwede na ba akong umuwi? Don't worry, hindi naman mawawala to eh. Sabi ko kay Doc. Pinutol ko na ang sasabihin nito at tumayo agad ako. Baka mapasigaw ako rito nang wala sa oras sa kilig. Nakailang hakbang pa lang ako na magsalita ito. Wait lang. Siya nga pala. Ipapakilala kita bukas sa lola ko. I think magkakasundo naman kayo eh. Sabi ni Doc at ngumiti. Oh my gosh, ang cute ng smile niya. Naalala ko tuloy ang unang naging crush ko. Katulad niya akong kumilos. Magsalita at maging ang smile. Pareho sila. Baka siya yung una kong crush noon. Na dumurog ng puso ko nung bata pa ako. Napapailing ako sa naisip at gumanti ng ngiti sa kanya. Sige. Alis na ako Saad ko tumalis na. Wait. Teka, bigay mo muna sa akin yung number mo. Pahabol ni Doc. Keming ngumiti naman at binigay ko na nilingon ko ito. Hindi ko na talaga kaya eh. Parang gusto ko na sumigaw sa sobrang kilig. Kunin mo na lang kay Nurse Ami. Binigay ko sa kanya kanina. O kaya, alis na ako. May kailangan ka pa ba sa akin? Sige. Wala na. Tawagan na lang kita mamaya Saad nito at ngumiti ulit.
Pangiti-ngiti akong lumabas sa opisina niya. Oh my gosh, mangyayari na nga ba talaga ito? Ang pogi niya. And I think mabait naman. May pagka-cold nga lang. Pero ang gwapo niya talaga. Feeling ko may in love na agad ako. Itutuloy.